ang Kristiyano ay dapat ganito. Ang Kristiyano ay dapat ganito. Pero ngayong gabing ito, alamin natin, ano ba ang puso ng Christianity? At ngayong gabing ito ay maunawaan natin yung salitang giving. Sabihin nga natin, giving. Giving. Yes, giving. No? Medyo nagkakaroon tayo ng pagkalito dito o yung iba ay para bang pag sinabing giving ay pera lang yung nasa isip. No? So, kaya maraming tao ang nagkakamali o naliligaw no pagdating sa salitang giving. At ngayong gabing to, ang giving pala ay puso natin. Tingnan mo katabi mo kung may puso. Hello? Wala nang nakikinig. Amen, Hello? Tay. May Wala kang puso, Tay. katabi? May puso. Wala kang katabi. O, tingnan mo yung sarili mo kung may puso. Okay? Pusuan na natin yan. Okay? Pusuan na natin yan. No? So, merong dalawang verse akong babasahin at makikita natin na ito yung tinatawag na puso ng Bible. Okay? At bago yan, tayong lahat ay malalangin. Salamat sa gabing ito, sa pagkakataon na makapakinig ng iyong salita. Alam namin na sa dami-dami na nang napapakinggan namin, Panginoon, sa dami-dami ng ginagawa namin, sa dami-dami ng iniisip namin, nagkakaroon kami ng pagkalito, minsan hindi namin alam kung anong gagawin namin, at hindi kami makafocus. Salamat, may banal na espiritu na inaayos kami. At salamat, may ganitong platform wherein we can study and we can learn a lot. And tonight, this very moment, we just want you, Panginoon, na gumitna sa aming kalagitnaan at ikaw ay makialam. Samahan mo kami sa aming gagawin na Bible study, Panginoon. Salamat po ng marami dahil alam namin na kanina pa lang ay kasama mo na kami. Kasama ka na namin, Panginoon. Lord, again, thank you po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Say amen kung hindi ka papalakpak. Amen. Amen, amen. So, thank God. So, ito medyo nahihirapan din ako. Actually, nagkakaroon nga ng pagkalito at parang nailagay o naitatak sa isip natin pag sinabing giving ay pera. Tama ba ako mali? Amen po. Di ba? So, para bang lumaki tayo sa church, okay? Na pag binabanggit yung giving ay nakafocus sa pera. Pero ngayong gabing to ay sinasabi natin, ito pala ay puso. Dapat puso ng bawat isa. Dapat ang bawat isa ay alam ang salitang pagbibigay. Or sa English, giving. At isa sa memory verse or sa verse na alam natin ay ang John 3:16. Sino magre-recite? Please, go. Double time, go. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish but have an everlasting life. Amen, amen. Look at the word, he gave. He gave. He gave. Grabe, no? He gave. So, ayan ay alam na alam natin. Without that word, marahil wala ka dito. Kung hindi natutunan o yung salitang yan ay wala sa ating bokabularyo, I believe that all of us here tonight ay wala, no? So, how about Matthew 20:28? Pakibasa, please.
Mateo 20:28. Amen. Sabi po dito, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Purihin po ang Diyos. Ialay o ibigay sa ibang translation. Ialay, ibigay. No? I did not come to be served, but to serve and to give my life. To give my life. That's the very reason why Jesus Christ came, to give. No? Kaya nga ang salitang giving or give ay ito talaga yung puso ni Jesus Christ. Hindi niya pinagkait ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa pagmamahal niya sa atin. Kaya napakahalaga nitong salitang to. Tingnan natin, examinin natin, no? Kung ano ba yung mga principles, mga basic principles na tinuturo ng Biblia o ng mga talatang ito. No, una, yung binasa natin kanina, John 3:16, at alam naman natin talaga lahat 'yon, no? That gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya, no? Ito yung nahihirapan tayo, no? Minsan nga mali yung pagkaintindi natin. Pero dito, unang prinsipyo na pwede nating matutunan na ang pagbibigay ay nagsisimula, okay, with a cause. Merong dahilan. Amen. 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 Sino dito na nagbigay na wala lang? Sige nga, pwede bang paki-explain? Nak Randy, Nak Rico, Nak Beverly, Nak Rose, come on. May karanasan na ba kayo na nagbigay kayo na wala lang? Meron ba? Wala. Wala po. Yeah, there's always a cause. So that's number one. We need to understand, since ang pinag-uusapan natin ay ang giving, okay, ay ang puso nating lahat. Ikaw at ako na kumikilala sa Lord. Amen. 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 Yes, kung Amen. kilala mo ang Lord, alam mo yung dapat na salitang ito. At ito yung dapat na puso mo, no? Pag wala ka nito, mahihirapan kang ngumiti. 'Di ba? Sa mga usher, ano ang binibigay ng usher sa church? Ngiti. Welcome po. Ngiti. Yes. 'Di ba ho? So ito kasi yung puso natin, magbigay, no? At ngayong gabing to, tinatama nga natin yung ating kaisipan, no? So ano yung prinsipyong nakapaloob dito? Okay po, na ang pagbibigay ay nagsisimula lagi na mayroong dahilan. Amen. Ano bang dahilan ni tatay natin sa langit? Why he gave Jesus Christ? Love. Yeah, gusto niya tayong maligtas. 'Di ba may dahilan? Kaya tandaan mo mga kapatid, no? It always begins with a cause. Same thing with the disciples of Jesus Christ. Gave up everything to follow Jesus. Amen? Amen. What Peter did, anong ginawa ni Peter? Nung tinawag siya, Follow. nung tinawag siya, anong ginawa niya? Iniwan niya. Lahat. So, it always begins with a cause. No? Hindi basta-basta lang sumunod. Merong Iniwan. naging dahilan. They left behind yung kanilang mga tahanan, yung kanilang mga trabaho, and so on and so forth. Just imagine, give up everything to follow, grabe, Jesus Christ at time. Amen. How about you today? Di ba, yung sa atin, ang yabang-yabang natin, mas gusto, pinaglilingkuran tayo, yung buhay natin. We don't want, meron lagi tayong reservation
no? But here, Jesus Christ, as what we read, no, in Matthew 20:28, I did not come to be served, but to serve and to give my life. Grabe po. Why? Kasi isa sa prinsipyo, kapatid, ng pagbibigay ay laging begins, maingay. It begins with a cause. Amen? Amen. Amen? Amen. To the point, yung buhay mo, ibibigay mo, kapatid. To the point, yung trabaho mo. Alam mo, grabe talaga. Pati yung oras mo. It always begins with a cause. Hindi pwedeng wala. Sino ba dito na nagtanim na wala? Pwede ka bang magtanim ng wala? Hindi po. Hello? Hindi po. Oo. Sabi nila, magtanim ka ng laway, ano maaani mo? Hello? Pag nagtanim ka ng laway, ano ang aanihin mo? Ano po ba? Gawa? Laway. Laway din. Laway. Laway din. Di ba? Laway. Di ba? Yung iba walang tinatanim pero umaasa. Pwede ba yon? Hindi yan prinsipyo ng Diyos. Amen? Amen. Amen, amen. Diba? Kaya mga kapatid, hindi ganito kadali yung sinasabi mong giving. Hindi ka nagbibigay ng anumang bagay, ng oras, kung ano man, para magyabang. Amen. Amen. Diba? Kaya nga siya, nagpunta siya dito hindi para paglingkuran, para maglingkod at ibigay ang buhay. Mga kapatid, nasa huling panahon na tayo. Kung ikaw ay nagbibigay ng wala lang, ba't ka nagbigay, Beverly? Wala lang, trip ko lang. Addict ka. Diba? Nakasyabu ka. Diba? Wala ka sa ulirat. It always begins with a cause. Diba? Why you're giving your time today? Sige nga, Rose. Ba't nagbibigay ka ng oras ngayon, anak? Para po sa Sinong Panginoon, gusto? makapag-share po ng makapakinig Diba? ng salita niyo. We are all busy people, busy person. Diba? Pero may cause may mangyayari Diba? Kasi that's the principle of God. What you sow, you will reap. Kaya nga ako, tinuturuan ko pa rin sarili ko no? Ito'y may kaugnayan sa calling, no? Tandaan mo, pag sinunod mo ang panawagan mo sa Lord, magbibigay ka talaga. Amen? Amen. Amen. Diba? Hindi pwedeng walang giving. Diba? You will give your time. You will give your life like Jesus Christ. Amen? Yung iba, kakalimutan mo talaga lahat for the sake of giving. Diba? Kapatid, it always begins with a cause. Tandaan po natin, the Son of God was in their midst that time. Diba? They wanted to be part of a life-changing cause. Grabe, no? Si Jesus, grabe. Gusto kong magbago. Iiwan ko tong trabahong to. Gusto kong magbago. I want to serve Him. And I want to give my life. Grabe, pero ang resulta naman, tremendous. Amen? Ang conviction ng Holy Spirit. Amen. 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 Grabe, ayun yung sumagot. Amen. Amen. Amen po. Amen. Yung resulta, grabe. Kung itong mga disipulong to hindi nagbigay ng buhay sa Panginoong Hesus, wala ka dito. Amen? Wala ka dito, kapatid. Wala ako dito. That's the reason
Napakahalaga ng giving. Amen? Amen. 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 Grabe po, no? Yung Amen. impact nito. No? Yung impact nito, no? Yung impact nito. 'Di ba? Habang nasa ibang bansa ka, binigay mo yung buhay mo sa Lord yan, si Lord na ang bahala sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Amen. 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 Diba? Amen. Alam ng Lord ang puso mo. 'Di ba? Alam niya. Kasi nga, nagbigay ka. At ano nga ang prinsipyo ng pagbibigay? It begins with a cause. Hindi pwedeng walang cause. Hindi pwedeng walang dahilan. Hindi pwedeng nothing at all. There's always a reason. Diba? That's why Jesus Christ, we are the reason why He gave His life to us. Amen. 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 Kaya nga mababasa natin yan even in the books of Acts. No, maraming records ng babae at lalaki. Gabi, pati yung mga bahay nila binigay, mga possession nila, land, time, even their talents to follow Christ. Kaya kung ikaw ngayong gabing ito, nagtataka ka bakit ganyan ang puso mo, yan talaga ang puso ng totoong sumusunod sa Lord. Amen. 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 Oh, grabe. Si Satanas, lilituhin ka, kapatid eh. Aating ka na naman dyan sa daily devotion. Nagbibigay ka ng oras dyan, wala naman nangyayari sa'yo. Yun ang sinasabi ni Satanas. Pero alam natin, si Satanas ay tatay ng mga sinungaling. Amen. Amen. That's why, mga kapatid, we can give our lives, ourselves to the greatest cause of reaching people for Christ. Amen? We can reach people. Umabot tayo ng mga tao. Huwag ka lang dyan sa kung saan na patumpik-tumpik ka lang. No, we need to do something. Tulungan po nawa tayo ng Lord. Naggawin yung bagay, yung pagbibigay, to reach out more people for Christ. Why? Because the principle of giving, it all begins with a cause. That's number one. Amen? Hindi gumagalaw. Amen. 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 Pangalawa, mga kapatid, kanina with a cause, now, pangalawang principle is sacrifice. Sabihin nga natin, sacrifice. 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 Ayoko na. Ayoko nang magbigay. Sakripisyo pala eh. Hindi pwedeng walang sakripisyo, kapatid. Kasi nga ang sample natin dito ay ang modelo ay ang Panginoong Hesus. Amen? Amen. Amen. Iniwan niya ang langit para sa iyo. Grabe. Salamat para sa akin. Grabe, what a greatest love para sa atin. What a sacrifice. Amen? Amen. Ganun po talaga, kapatid. Ang godly giving. Kasi may mga giving na walang sakripisyo eh. 'Di ba? Pero tandaan mo, ang godly giving, tandaan mo, laging merong sakripisyo. Amen. 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 At hindi naghahangad, nag-aabang ng kapalit. Amen. Amen. Yun po ang godly giving. Hane, may sakripisyo, hindi magbibigay ka ng pera, ng oras, kasi may makukuha ako. Hindi yan godly giving. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan, kapatid. Kasi hindi yan prinsipyo ng Diyos. Actually, alam ng Lord ang pangangailangan mo. Amen? Amen. Di ba? Amen. Sundin natin tong principle ng Biblia pagdating sa pagbibigay. Una, ano daw yung pagbibigay? The principle is, ang giving ay begins, With the cause. nagsisimula with With a the cause. With a cause. Hindi pwedeng wala. Hindi ka pwedeng magtanim ng wala.
Amen? Amen. Diba? Kung magtatanim ka ng wala, ano aanihin mo? Wala. Diba? Kaya nga may mga marahil tinatama na tayo ng Lord ngayong gabing ito. Ang dami mong prayer request. Ang dami mong gustong mangyari, pero ang hirap-hirap mong magtanim. Amen. Tunay. Diba? Lord, pagalingin mo. Lord, hindi lang pera, ha? Tinatama tayo ng Lord tungkol sa giving. Diba? Pero you're not giving, having time with God. No? The Word. Tinatama tayo ng Panginoon ngayon, kapatid. It's about time. Ang dami nang lumalabas na kulto. Tandaan nyo, isa yan sa palatandaan. Baka ikaw maligaw pa ng kulto, kapatid, dahil hindi ka nagbabasa ng Bible. Tingnan mo yung katabi mo. Amen? Hello? Amen. Di ba? Active ka dati or ngayon sa daily devotion natin. Tapos kalaunan after 2 years na nabalitaan namin si Jesus sa'yo ay tao na lang. Hello? Amen. Diba? Nabalitaan namin na sumanib ka na dun sa grupo na ang kinikilala ay si Jesus Christ ay sa katauhan ng isang Koreano na ang pangalan ay Lee Man Lee. Alam niyo ba yon? Nabalitaan lang Nakalat din po. Kalat na po siya, kapatid. Ang galing ho nilang dumiskarte. Kaya ikaw na hindi ka malalim at ayaw mong lumalim sa Lord, maliligaw ka. Even the elect will be what? Will be deceived. Nakuha mo, Nak Rico, Nak Randy, Nak Beverly, Nak Rose, at sa lahat ng dito sa platform na ito. Even the elect will be deceived. That's why this is very alarming and warning at the same time sa atin. Diba? Puro ka na lang hingi. Ayaw mong humingi ng wisdom. So, you want wisdom? Magkaroon ka ng oras sa Lord. Amen. 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 Kasi bakit? May sakripisyo, kapatid. Dito kasi nagkakatalo talaga eh. No? Hindi pwedeng walang sakripisyo. Amen? Amen. Diba? Hindi pwedeng wala. Laging meron. Amen? Amen. Amen. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, mismo si Jesus Christ ang modelo natin. Nakita naman natin kung paano siya nagsakripisyo. Diba? At nakita din natin yung widow, grabe. Naalala niyo yung widow kay Elijah? Diba? Grabe, sakripisyo yun, ha? Amen. Diba? Ito na lang yung huli. Sakripisyo yun. Grabe. Ito na lang yung huling kakainin namin. After this, mamamatay na kaming mag-ina. Grabe. Grabe. Nakita niyo yung sa templo. Diba? Yung mayamang nagbigay ng at sinasabi niya na Ikapo. yung ikapo at yung isa ay nagbigay yung last money niya na at dinadagok-dagok niya pa, tama ba? Dinadagok-dagok niya pa yung sarili niya na hindi ako karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Look at that. It's really need sacrifice. Sometimes I'm wondering why I'm doing this. There are times that I'm about to give up. But thank God for reminding me. One of the principles of giving, it's always have a sacrifice. It begins with a cost. Salamat sa mga salita niya. Amin ba, kapatid? Amen. 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 Salamat sa Panginoon.
Amen po. Grabe. Amen. Grabe, no? Yung puso ko, puso mo, dapat ito ang laman. Amen? Hindi yung hinanakit, galit, poot. Ba't ako magtatanim dyan? Ba't ako magbibigay dyan? Ba't ko bibisitahin yan? Ba't ko aalagaan yan? Nakakainis. Kulang na lang, batuhin ko na lang yan. Bahala siya sa buhay niya. Hindi ka dapat ganon. Amen? Amen. And, di ba mga kapatid, no? Maraming Kristiyano kuno. Di ba? Hindi maalagaan ng magulang. Di ba? Pag may binibigay lang yung magulang nila, pag may mamanahin, ang gagaling. Diba? Gusto nila laging may nakukuha. Amen. Amen. Diba? Kapatid, gising ka na. Diba? Sinasabi mo, Kristiyano ka, born again ka, kilala mo si Jesus Christ, pero yung prinsipyo niya, hindi mo ginagawa. Ano ka? Kulto ka, kulto. Sabi mo sa katabi mo, kulto ka. Walang Diba? katabi. Oh, wag mo sabihan sarili mo. Dahil alam ko na ikaw ay inaayos ng Lord. Amen? Amen. Amen. Magpaayos tayo sa Lord. Di ba po? So, giving, prinsipyo na sa kabila nito, ay it begins with the cause. Pangalawa, laging may sakripisyo. Amen? Yun po yung nakakaano dun eh. Grabe, no? Ang sarap umani ng palay na nagtanim ka. Amen? Amen. Ang sarap makita mo yung kaibigan mo, 'di ba, na active na sa Lord ngayon Amen. dahil nagtanim ka ng oras, nagbigay ka ng oras, nagbigay ka ng pinansyal, nagbigay ka ng damit, nagbigay ka ng panalangin. Grabe, tapos nakikita mo ngayon. Iba 'yon, 'di ba? Iba 'yon. Grabe, sabi mo, Lord, thank you. Hindi na sayang yung sakripisyo ko, Lord. Ginagawa ko to para sa iyo. 'Di ba? In Colossians 3, in everything you do, Do it for do the it for the glory of God. Amen. Kaya huwag ka nang umangal. Huwag kang angal ng angal. 'Di ba? Magbibigay na naman ako diyan ng oras. Busy ako sa trabaho. May nangangailangan, magbibigay na naman ako. Pero kung makabili ka ng mga mamahaling gamit, 'di ba? Ayan na naman ako. 'Di ba? Hindi ko sinasabing masama. Kapatid, pag dumating si Jesus Christ, hindi mo madadala yung mga magagandang bag mo. Amen. Amen? Amen. 'Di ba? Maging practical ka naman ngayon. Maraming nangangailangan. Tunay. Amen? Amen. 'Di ba po mga kapatid? 'Di ba? Pag naglalakad ka at original yung dala mo, sasabihin ba ng katabi mo, original yan? 'Di ba? Pag kayan ay, anong tawag sa hindi original? Lupal. Pick. Local, fake. Imitation. Hindi naman, imitation. Hindi naman nila sasabihin na imitation yan. Ang titignan pa rin nila yung dating mo. Kung kaya mong dalin. Amen. Amen. Di ba? Di ba? May dala kang magandang bag. Mabaho naman hininga mo. Sorry. Di ba? May putok ka naman. Di ba? Kapatid, it's about time. I-exercise natin yung sakripisyo. At hindi naman yung pangmatagalan. Amen? At tandaan mo, alam ng Lord yung intention mo. Amen? Amen. Tinitingnan ng Lord yung intention mo. Salamat sa Lord. May ganitong salita na pwede nating mapakinggan. Na ang pagbibigay pala, kaakibat niya na yung sakripisyo. Amen? Amen. Amen. Sawa na ba kayo? Nasasaktan na ba kayo? Okay. Pangatlo, 100 to kaya lang delimitahan ko lang. Okay. So, una, it begins with a cause. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pwedeng nagtanim ka, nagbigay ka, nang wala lang. Okay? So, it always begins with a cause. Pangalawa, tandaan natin,
kaakibat lagi niya ay sakripisyo. Sino ang modelo natin? Jesus. Si Jesus Christ. Amen. Hallelujah. At pangatlo, ang pagbibigay, ang prinsipyo daw nito ay magdudulot ng buhay. Grabe. Diba? Tingnan mo yung katabi mo kung walang kabuhay-buhay. Diba? Kung ang Christian life mo ay walang kabuhay-buhay, anong kulang sa'yo, Beverly? Buhay. Hindi. Yung pinag-aaralan natin, anong kulang sa'yo? Ang sakripisyo na pagbibigay. Giving, anak. Na Giving. Kulang sa'yo, giving. Gusto mo lang laging tanggap. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Gusto laging tumatanggap lang. Nako, saan may ayuda, Beverly? Pupunta ako. Saan merong ay, may group chat ba ngayon? Ay, tamang-tama, nandun yung milyonaryang si Beverly. Magbibigay yun. In Jesus' name. Di ba? Yeah, receive it, anak. Receive it. Di ba? It's better to give than to receive. Amen? Amen. Pero yung iba, mas gusto binibigay ng tanggap lang ng tanggap. Alam mo kapatid, mga anak, pag ang buhay mo ay walang kabuhay-buhay, kunyari ngayong araw na to, parang ano ba ang buhay na to, walang kabuhay-buhay, anong kulang mo? Magbigay. Magbigay ka ng ngiti. Magbigay ka ng ngiti. Magbigay ka ng payo. It leads to life. Amen? Amen. It leads to life. Di ba yung taong may sakit, mamamatay na, magbigay ka ng oras. Amen. Magbigay ka ng oras, ipanalangin mo, puntaan mo. Kaysa magti-tiktok ka dyan. Nakuha niyo po, may kapangyarihan ka galing sa Panginoon. Amen? Amen. That's why when you give, it leads to life. Grabe po. Grabe ang Lord. Grabe. Grabe. No? Unexplainable. Ang kagandahan lang sa Lord, mararanasan mo talaga. Amen? Amen? Kaya it's Amen. about time. Let's give. Let's give. Our model is Jesus Christ. And remember the principle of giving, it all begins with a cause. Pangalawa, it's always, has a sacrifice. Pangatlo, it leads to life. Diba? Grabe. Ayan ang nangyari. Kaya buhay ka ngayon eh. Kasi sino ang nagbigay una? Si Lord. Si Jesus Christ. Grabe, no? Kaya pala leads to life. Diba? Dati tayo mga patay na. Amen? Grabe, no? Oo nga, no? Mabalasik tong giving na to. Give and it will be given to you. Amen. Jesus said. Amen? Siksik. Tingnan mo yung katabi mo, kung siksik talaga, tumataba. Di ba? Siksik. Liglig. Ibig sabihin, ang nililiglig, maraming bunga. Amen? Amen. Diba? Yung punong kahoy na nililiglig, ibig sabihin, yung mga bunga, gustong bumagsak. Amen? Amen. Kaya nga, liglig. At Apaw. Amen? Kasi natutunan mong Bigay. magbigay. It leads to life. Grabe, no? Pang-apat. It produces joy. Oo nga, no? Grabe. Sabi nga ng mga psychologists, tandaan po natin yung mga psychologists na yan. Okay? Kung ano sinasabi mo, babalik sa'yo. Amen. So when you speak negative, babalik sa'yo negative. Same thing with Jesus Christ. Ang salita natin ay may buhay, may kapangyarihan. No? So when we learn to give, maglilikha ito ng kagalakan. Hindi lang sa'yo, kundi sa Paligid. ibang tao. Grabe, yung may sakit na dinalaw mo, nagbigay ka ng oras, grabe yung ngiti niyan, ano sasabihin niya sa'yo? Walang hiya ka, ba't ka dumalaw? Ganun ba sasabihin niya? Salamat naman naalala mo ako. Amen. Amen. Tapos may ngiti pa yon.
Di ba? May ngiti pa yon. At grabe, yung pagdalaw mo, grabe, magbibigay yun ng kanyang kalakasan. Grabe. Grabe ho, no? Grabe tong apat na tong principle ng giving. No? Salamat sa Lord, no? Pinaalalahanan niya ako sa ganitong klaseng galawan. No? Sa totoo lang talagang may mga times na ba't pa ako magbibigay ng oras sa mga batang to? Alam niyo yung mga anak, Opo. pa ako magbibigay ng grabe. Tinasaktan naman ako. You know, those things. Ngayon, tinignan natin yung buhay ni Jesus Christ. Mas grabe pa pala. Ikaw ang arte-arte mo. Dami-dami mong sinasabi. Di ba? Eh, yung modelo natin, hindi nga umangal. Amen. Bagkos talagang pinakita niya, this is me. This is real and this is life. At tayong lahat dapat ang puso natin ay merong salitang pagbibigay. At kaakibat nito ang prinsipyo ng pagbibigay dapat nagsisimula. It begins with a cause. Dapat may sakripisyo. At tandaan natin yung pangatlo, grabe. It leads to life. Grabe. Grabe to, it leads to life. Diba? Kung ang mga pamilya mo sa Pilipinas ay wala ng kabuhay-buhay, magbigay ka. Di ba? Pera man yan, damit man yan, oras, tawagan mo. Di ba? It's better to give than to receive. Tandaan mo yan, kapatid. Tandaan mo yan. Mas maganda kaysa yung ikaw yung nangihingi. Di ba po? So Amen. salamat sa Lord. I was able to give my life kaysa ako ang inaabot. Kaysa ako yung tinutulungan. Yeah, you know what I'm saying? Di ba? Amen. So napakapalad mo. Napakapalad mo. At yung pangatlo, grabe. Grabe yung pangatlo. Lumilikha ito ng kagalakan. Sa panahon na malungkot ka, magbigay ka. Magbigay ka, kapatid. Hindi nagbibiro ang Lord. Magbigay ka. Makikita mo resulta nito. Kagalakan, joy. And remember, the joy of your salvation. Why? Why we have the joy of salvation? Kasi si Jesus Christ nagbigay, kaya nagkaroon ka ng kaligtasan. At yung kaligtasan na yan ay lumilikha ng kagalakan. Kaya yung pagbibigay, nagpuproduce, lumilikha ng kagalakan. Mga kapatid, mga anak, when we give ourselves, our heart is changed. Pag nagbigay tayo ng sarili natin at puso natin, ay grabe. Mababago yan. Kung ang buhay mo hindi nababago ngayon, kasi hindi ka marunong magbigay ng sarili mo at ng puso mo. Ang puso ng ating Panginoong Jesucristo ay anong ibig sabihin nito, anak yun? Yung radiant, pag nakita ko si Beverly, nakikita ko yung radiant ng Lord. Hindi ko nakikitang maramot. You know what I'm saying? Hindi ko nakikitang hindi marunong magsakripisyo. Ang dami sa simbahan, ang aarte. Magwalis, hindi marunong magwalis. Diba? Kasi ano na siya, may posisyon na. May posisyon. Siya na yung sinasamba. Delikado na yon. Diba ho? Hindi marunong magsakripisyo. Tandaan mo, sa huling panahon, grabe, ang daming mangyayari dito sa mundong to. Eh, kung hindi ka marunong magsakripisyo, ang arte-arte mo, nako, doon ka sa impyerno. Amen? Amen. Mga kapatid, di ba mga sundalo tayo ng Panginoon? Tinitrain tayo sa anumang labanan. Kaya huwag kang maarte. Matuto kang magsakripisyo. Amen? Amen. Amen? Grabe. Again, ang ating modelo, John 3:16 at Matthew 20:28. Grabe. No? For God so loved the world that He gave. Grabe, that He gave. Nagbigay siya. At yung Matthew 28, anong sabi doon? I did not come to be served, but to serve and to give my life.
Kaya may kapangyarihan yang salitang pagbibigay. At ano ang prinsipyo nito na nakapaloob dito? Ang pagbibigay pala ay nagsisimula lagi with a cause. Laging merong dahilan. Amen? Merong dapat mangyari with a cause. Pangalawa, Nak Beverly, may sakripisyo. May sakripisyo, hindi pwedeng wala. Okay? Hindi pwedeng wala. Yung sigarilyo mo, i-give up mo just to give your life to God. Ay, sakripisyo yun. Amen. Nagigits niyo po? Kaya nga sabi ko sa mga inaalagaan natin dito, hindi madali yung ginagawa nyo kasi sa labas, di ba? Kayang-kaya nilang gawin yung mga gusto nila, pero dito sa shelter, nagbigay sila ng panahon, nagpasakop sila sa Lord. Talagang sakripisyo yon. Kaya kailangan natin talagang magpanalangin. Amen? Amen. At pangatlo, ano yung pangatlo? Leads to life. Grabe, nagbibigay ng buhay. Tulungan po nawa ako ng Panginoon at ikaw na patuloy na magbigay. Kasi ito ay nagdudulot ng buhay. Amen. At last but not the least, It produced it produce joy. Grabe. Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Lord, salamat sa 4 na puntos. Salamat dahil may salitang pagbibigay. Kung mahina kami sa larangan ng pagbibigay, salamat pinaalalahanan mo kami na ito pala dapat yung puso namin. Thank you for reminding us. Forgive us, patawad po sa mga panahon na madamot kami. Sa mga panahon na para bang makasarili kami. Patawad, Panginoon. Patuloy mo kaming kausapin, Banal na Espiritu. At lakaran namin ang bawat buhay namin na nagbibigay, Panginoon. Dapat ito yung puso namin. Salamat po. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi na. Amen. 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 Thank you po, Pastor Eric, sa iyong mensahe.